Good afternoon mga kapatid, good afternoon. Dito tayo sa Virginia na to, pero nag-pick up tayo ng load sa North Carolina, sa Sanford, no? Pero nandito na tayo ngayon sa Virginia. Kakapasok ko lang sa state border ng Virginia. Yan yung rest area, oh. Napakaganda mga kapatid, ano? Pwede kang mag-picnic dyan, ayan, oh. Maliit lang itong rest area na to, pero napakaganda ng lugar. Makikita nyo, ayan, oh. Bale, medyo busy ako, no? Hindi ako nakakapag-video. At isa pang reason kung bakit hindi ako nakakapag-video yung aking laptop, yung screen niya nasira, ano. So pinapaayos ko, pero okay na siya. Kaya ngayon medyo pwede na uli akong mag-video kasi makakapag-edit na ako. Tsaka medyo nabisi ako at medyo tinatamad. At nag-rest tayo ng ilang days dahil may inasikaso tayo, no. Pero ngayon tuloy-tuloy na uli ang ating pagbibideo, no. Kagaya ng nasabi ko, naka-pick up na tayo ng load, naka-deliver tayo ng load natin from Winnipeg papunta ng Davisville, West Virginia, sorry, North Virginia tuloy. West Virginia siya. So after noon, nagpunta ako ng North Carolina dito sa Sanford, pumick up ako ng load ko. Ipapakita ko yan sa inyo, pero gusto ko munang makita nyo tong area na to. Ayan, oh. Napakaganda, di ba? Baga, pagod na pagod kang nagmaneho, no? Then may makikita kang ganitong place. Hindi ganun kainit, ano? Mainit dyan sa arawan, pero pag nandito ka sa lilim ng puno, and then makakalanghap ka ng napaka lamig na simoy ng hangin, ano? Fresh na fresh. Mare-refresh yung pagod nating katawan. So ayan si Alex, mga kapatid, ano? Yan ang ating load, Caterpillar na loader. Bali 4 na piraso yan. Ayan, pakita ko sa inyo mga kapatid, ano? Ang total weight natin is 45,000 pounds, no? At yan, Caterpillar loader. Yan, 4 na piraso yan mga kapatid. Yan ang maximum na kaya naming i-load sa isang flat deck. Yung load natin, bale, sinecure ko siya ng chain, ano. Dapat ang gagamitin ko diyang chain is dahil 4 yan, 8, 16, ano. Pero nung nagsisecure ako doon, nilapitan ako nung isang nag-load sa akin ng mga to, no. At sabi niya sa akin, bakit daw kailangan lagyan ko pa ng isang chain dito tsaka isang chain doon. Sabi ko, for safety lang. Sabi niya sa akin, dati akong nagtitrain ng securement ng Caterpillar for almost 30 years, sabi niya. And from then on, isang ratchet lang or binder ang ginagamit, and then chain. Kasi ito daw is so stable, no? Dahil rubber yan, unang-una rubber daw yan, and so stable siya, no? Ang kailangan lang is para hindi gumalaw dahil nagsusway daw itong trailer. Kailangan lang talagang meron siyang anchor sa sides, ano? And to think daw, ito daw is pinupush pa pababa itong loader sa deck. Kaya sabi niya, it's up to me kung gagamitan ko pa ng isang ratchet. Pero one ratchet or one binder is enough, no? Nothing to worry. Of course, pag nag-break ka ng sobrang hard or nabangga ka, of course, kahit ano pang ilagay mo dyan na binder, sabi niya, mag-move talaga yan. Pero if you drive slowly, you brake softly, then you don't have to worry. It's up to me daw. So ang ginawa ko, tinitingnan ko rin naman talaga lahat ng mga nagsisecure doon. May mga nakasabay ako na matatanda na isang chain lang and then isang binder ang ginagamit. So sinunod ko na lang, tama naman kasi biro niya yan, 8 chain, ano. Yan, oh. 8 chain and then 8 binder. Ngayon, kung lalagyan ko pa ng isang
binder or ratchet dito sa isa. So magiging 16 yan. Yung 8 na lang na yan, napagod na ako eh. How much more kung ang gagawin ko dyan is 16. Dahil 8, so magiging 16. Talagang mapapagod ka. Good morning mga kapatid. Isang magandang umaga. Nagpapatuloy ang ating biyahe. Dito tayo nag-stop kagabi sa Mnemone, no? Mnemone rest area, no? Meron pa tayong naiiwan na 850 kilometers away sa ating hindi naman destination, sa susunod na stop natin, ano? Kasi itong load ko nung nabanggit ko, di ba, all the way to Edmonton to, from North Carolina all the way to Edmonton, Alberta. 4,000 kilometers ang layo niya. So 4 days na biyahe. Bale, yung last video ko, kung nakita nyo, pinakita ko sa inyo yung load ko, skid loader, ano. But then nagkaroon ako ng konting pagbabago. Inarrange ko yung securement ko kasi nice. Nadala ko dun sa sinabi dun sa tao dun sa Caterpillar na okay na yung isang chain lang na nakaikot, and then isang binder, isang chain bawat side, which is alam ko naman na kapag i-compute yung working load limit, hindi sasapat yun talaga. At saka pagka 10,000 pounds pataas, any equipment, no, is kailangan may 4-point contact. So medyo nagpadala ako doon sa sinasabi na okay na yan, wala namang mangyayari dyan. Hindi ko sinunod yung standard ng pagsisecure, kahit alam ko naman. Siguro dala na rin ng siguro minamadali ako, nape-pressure ako doon para mabilis ako matapos. Kaya ang ginawa ko, tinawagan ko yung tropa natin, kinuwento ko sa kanya na sabi nung ganito, ganyan, ganyan. O yun, sinabihan niya ako, alam mo naman kung ano ang securement sa New Hope, ganito, ganyan, yung standard natin. Tsaka pagkukumputin mo yung working load limit, babagsak yan kapag na pull over ka, or na pull over ka, pinatigil ka dun sa scale dahil na-check nila kulang ang securement mo, ticket ang aabutin. So minodify ko yung aking securement nung nag-stop ako kahapon, kaya pagod na pagod ako kahapon. Pagdating ko rito, natulog na ako. Minodify ko yung securement ko, inayos ko. I make sure na yung working load limit niya is more than enough, at yung 4-point attachment sa deck nung securement ko is meron, para walang problema. And nangyari nga na dito sa may Beloit way station, bukas ang scale. Pumasok ako, then nagtimbang ako, no? Nung pagkatimbang ko, ang tagal ko doon sa timbangan. Doon sa mga nanonood, alam nyo na yung way station is glass yun, di ba? Nasa kabila nun yung mga DOT officer, tinitingnan yung weight natin, tapos yung securement natin. So yung mga truck na sinundan ko, 5 to 10 seconds lang, alis na sila. Ako, nandun ako sa scale ng 1 minuto mahigit. Matagal, naka-stop lang ako. So I know at that time na tinitingnan nila yung securement ko. Binibilang nila yung chain, yung attachment ko, kung tama ba. And then nung nag-green na, doon ako na lumuwag yung aking pakiramdam. So kung hindi ko pinalitan, no, hindi ko minodify at ginawang tama yung securement ko, pihado, meron na akong ticket ngayon. So salamat na lang, shout out kay Brad Pilbert, ano. Parang pinagsabihan niya ako na ikaw ang bahala diyan. Ikaw naman ang driver niya, ikaw naman ang nagmamaneho, ikaw naman alam mo naman kung anong standard. So nung gabi noon, inisip-isip ko, sige, kahit pagod,
tanggalin ko ulit ang mga chain, and then ayusin ko yung securement ko. May point din naman yung sa Caterpillar, ano, na okay lang yung isang chain tsaka isang binder, wala namang mangyayari dun sa load mo. Pero ang number one pa rin natin isipin, iba ang policy din ng Caterpillar, iba din ang policy ng DOT officer, no? Kaya buti na lang at nag-decide ako na i-modify yung aking ang aking securement. So ito na siya ngayon, ano. So same pa rin, pero kung makikita nyo dyan, ayan mga kapatid, ano, so isang binder, ayan, dalawa, no. Isang chain lang ang gamit ko, pero pinaghiwalay siya ng dalawang binder. So kumbaga may attachment dito sa point na to papunta sa deck. Ayan, isang attachment na yan. At dito rin, ano, ayan, naka-connect siya dyan, naka-attach siya dyan, naka-attach siya dito sa pocket. Pocket ito, stake pocket. Ito, spool. Spool ang tawag dito sa bilog. Spool, ito, stake pocket. So, yung binabanggit ko kaninang working load limit is sa bawat securement mo yon, ano. Like itong point na to, ang working load limit nito is 5,500. Yung stake pocket, yung spool, 5,500 din yan. Itong binder ko, I think this is grade 70, so 6,600 pounds. Kung di ako nagkakamali, ano, 6,600 yan. And then yung chain is 6,500 din yan, no? Pero itong attachment ko na to, dahil nasa gilid lang, ang baling working load limit niyan is yung pinaka weakest link, which is itong dito sa case na to, itong stake pocket ko ang weakest link ko, no? So 5,500, since nasa side lang siya, kalahati lang, no? Kapag over the load, ano yan, 100%. Pero dahil nasa side lang siya, no, hindi nag-over the load, bale half lang yan, ano. So dahil ito yung weakest link, 5,500, kalahati niyan is 2,750. And then dito 2,750 din, no, dahil itong weakest link. And then doon sa kabilang side, punta tayo. Ito rin ang weakest link, no, yung pinakamababa yung working load limit. So 5,500, 5,500. So 2,750 times 4, more than enough. Tama ba? Tama ba ang computation ko? I think yeah, tama. Yeah. So halos 100% na nung total load ko, yung aggregate working load limit ko, no, yung aggregate, more than enough na. Kasi ito is 10,100 pounds lang yan. Yung itong 265, 10,100 pounds. Ito mas maliit, itong 255, bale 9,800 pounds lang. Ito ang pinakamabigat, yung nasa dulo, which is 285 model, 13,500 pounds. Pero dahil apat ang attachment points ko, securement ko, 10,000. So ang requirement lang is kalahati ng total load mo sa securement, kalahati, at least ma-secure mo ng kalahati. So more than enough pa rin dahil 10,000 eh. 10,000 yung mga ano ko, yung apat na securement ko, no, so sa bawat skid loader, no? So nung naka-stop ako dun sa scale kahapon, ang tagal ko, 1 minute pinapakiramdaman ko. Sa tingin ko is binibilang nila yung aking mga chains, no, yung aking binders, binibilang nila yan. Tinitignan nila kung tama ba, ano, yung bawat points. And then nung nakita nila na okay yan, secured yung load niya, then
pinago na ako. At nakaluwag ako ng mahinga. Nakaluwag ako ng nakahinga ako ng maluwag. Nakahinga ako ng maluwag, mga kapatid, after nun. So, lesson learned, kasi nagdoble trabaho pa ako. Imbis na okay na kaagad, hindi na ako nagdoble pa, inalis ko uli yung mga chain. Next time, lesson learned, isisecure na natin ng naaayon sa standard ng DOT, So iba-ibang model 'yan, Yung dalawang nasa harap 265. Yan, 265 yan, mga kapatid. And then ito 255. Yung isa 285. 285. Itong pinakamaliit, yun ang pinakamalaki. So total weight ko is 45,000 pounds. Ang max ko kasi is 46, 46,000 pounds ang max ko. So ang total gross ko ngayon is around almost 78,000 pounds. So yun lang, magpi-pre-trip na ako, dahil start of the day. And then larga na tayo ko agad. Meron pa tayong 3 days, 2.5 days bago makarating sa Edmonton. And then from there, magre-reset tayo doon dahil Monday pa ang delivery nito. So tuloy-tuloy ang ating biyahe. Samahan nyo ako, mga kapatid. Isang magandang umaga.